Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Di ba ganyan ho yung mga bangag. Kaya itong si Adrian Bersamin, ika nga noong ilalaglag na siya, nagpunta ho siya dito kay Congressman Leviste. Anong ginawa niya? Magkaibigan ho pala yung mga yan, yung pamilya ng mga yan. Kaya para doon sa mga huwag kayong magtaka kung bakit itong si Adrian Bersamin, linapitan itong si Congressman Leviste. Di ba? Isa pa lang ho yan. Nakababatang Bersamin at tayo ay naniniwala, kumonsulta ho muna yan sa kanyang lolo na si Lucas Bersamin. At siguro binigyan siya ng go signal, papunta na sa inyo eh. Ito nga si Ping Lacson, sabi niya, merong mga individual na ginamit lamang ang pangalan ng Pangulo. Yun ang naging motibasyon nitong si Adrian Bersamin para magpunta dito kay Congressman Leviste. Kaya para dito kay Ping Lacson, approve. Okay ang ginagawa mo na yan, ipagpatuloy mo lang. Talagang lalabas ang buong katotohanan dyan sa mga kabalbalan mo na yan. Sa totoo lang yung ating chairperson, kung di dahil sa kanya, hindi magsasalita yang si Adrian Bersamin. Hindi siya magpupunta dito kay Congressman Lian Leviste. At naniniwala ho tayo mga kababayan, pina-validate na nitong si nitong si Ping Lacson Boytago yung mga impormasyon na yan. Base sa ating nakikita, hindi pa rin ho siya nagdadaldal sa social media. Malamang sa malamang, nasermonan ho yan ng kanyang amo. Bakit? Kasi ang daldal mo. Kesyo, hindi mo na dapat sabihin yung ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Yan tuloy. Itong apo ni Lucas Bersamin, nagpunta na dito kay Congressman Leandro Leviste. Ito na re-recta ho tayo. Commentary ako kayo dyan pero tayo, kung sakaling mangyari yan, anticipated na ho natin yan. At kung sakaling itong si Martin Romualdez, ika nga maipit siya dito, anong gagawin niya? Natural, alangan naman sa kanya lahat bumagsak itong sisi na to. At tayo naniniwala, tapos na. Ika nga bumaksak na yung pinakamataas na tauhan nitong si Marcos Jr. Yan si Zaldico, ang kanyang appropriation chairperson. Wala na, bagsak na ho yan. Sino susunod dyan? Siyempre si Marcos Jr. Si Martin Romualdez na yan. Pagka bumaksak na si Martin Romualdez, sinong susunod ni Martin Romualdez? Kaya ang trajectory ho talaga ng administrasyon na to, pababa. Wala hong mag-stay sila dito sa ganitong level at tatapusin nila ang kanilang termino ng ganitong level. Hindi ho. Yung iniisip nila, nagbe-brainstorming sila, habang mga malalakas ang amats nila, nasa Malacanang sila, nagbe-brainstorming sila, paano madadivert ang attention, paano malilisang ang usapin mula sa Malacanang papunta dito kay VP Sara. Yan, pinag-uusapan ho nila yan. Pero, ang problema dito, hindi ho nila inaasahan na ang sambayan ng Pilipino hindi madadala sa kanilang sariswela at panluloko. Kasi ang gusto nilang mangyari, yung tipong maging okupado tayo sa ibang mga issue. Kagaya na lamang ho nitong issue ng impeachment. Kagaya na lamang ho yung issue ng kay Senator Bato de la Rosa. Especially meron na naman hong lumabas na findings ang ICC na kung saan talagang sinasabit yung mga naging tauhan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa kasong kinahaharap niya. Ano na ho natin yan, anticipated na rin natin na talagang gagawa ho sila ng mga maiinit na issue na kung saan kahit pa paano ma-divert ang atensyon ng ating mga kababayan. From flood control, nasangkot ng Malacanang,
papunta doon sa mga walang kwentang issue na talagang pinipilit SSN ng kanilang mga bayarang mainstream media. Nagtao tayo kay Atty. Trix. Okay na. So, nakapag-live tayo uli. Magandang gabi. Ngayon, ang topic natin ay, of course, yung inihain na reklamo ni na Attorney Topacio, Attorney Harold Despicio, at iba pang mga abogado at si Ms. Cathy Binag na inihain sa Korte Suprema na i-cite in contempt si Senator Tito Soto, Senate President Tito Soto. Di ba, pinag-usapan natin ito dati at ang sabi natin, hindi basta-basta mapapaghain ng ganyang klaseng reklamo maliban lang kung kayo po ay bahagi na party doon sa kaso, or in this case, sino ba ang representante? Hindi naman si VP Inday ang nire-represent nila. But this is novel for me at least, no, na mayroong grupo na nag-file ng reklamo for indirect contempt. Now, ang tingin ko dito is they are trying to protect the court, and tama naman dun sa mga remarks ng ating Senate President. So as we know, galit or nagdamdam si Senator Soto. So, nagdamdam siya doon sa desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na inihain naman ng House of Representatives tungo doon sa impeachment complaint against VP Inday. So, medyo nagdamdam siya, so nakakailang mga public statements siya, tinawag niya yung decision na judicial overreach, sinabi niya na judicial legislation, ang mga ito. Pero sa tingin niyo ho ba mga kababayan, kung yan si Tuta Soto ay abogado yan, gagawin niya ho yun? Sasabihin niya ho yung mga sinabi niya na yun sa Korte Suprema? Para sa atin ho mga kababayan, kung sakaling abogado yan, matagal na hong nagpasorry ang mama na yan doon sa mga kalokohang tinuran niya dyan sa ating Korte Suprema. Kasi walang abogado na nasa matinong kaisipan ang sasabihin yung kanyang mga pinagsasabi doon sa kanyang interview pagkatapos ilabas ng Korte Suprema yung desisyon kaugnay doon sa ang tawag dito, motion for reconsideration ng mga congressman dyan sa isipin nyo na lang mga kababayan, hindi ho siya congressman, hindi ho siya kasama motion for reconsideration, pero isa ho siya sa pinaka-ika nga nalungkot dun sa lumabas na decision kasi nga naman gusto ho niyang maging vice presidente. Pag natanggal si VP, siya ang papalit. Isipin nyo na lang mga kababayan, kung sakaling ipagpilitan ni Tuta Soto yung kanyang plano na yan, ano na lang hong gagawin ng sambayan ng Pilipino. Kasi hindi ho talaga niya kayang humawak ng pwesto na presidente, vice presidente. Hindi niya ho kaya yan. Hindi ho mananalo yan. Kaya kailangan niyang idaan diyan sa teknikalidad. Kailangan niyang idaan diyan sa impeachment, di ba? Pero kung botohan ng laban, kung mag-e-election tayo, tatakbo siya ng pagka-presidente o vice-presidente, hindi ho talaga mananalo yung mama na yan. At sinabi niya, maging impossible dream na tuloy ang mag-file ng reklamo ng impeachment. So, and other similar remarks. Masyadong mag-glare yung ating ilaw. Ayan. Reflect kasi sa sa glasses. So, yun. So, yung manner ng pagkakasabi, at least ayon dun sa mga nagpa-file ng petition, yung manner ng pagkakasabi ay nagdudulot ng either kahihiyan o nagdudulot ng kumbaga may masamang intensyon dito sa sa hukuman. So, ang sabi ng mga petitioners, yung mga remarks na ito ay hindi na po covered ng free speech. Hindi na po ito, kumbaga, this constitutes improper conduct. So, at
ang nagiging resulta nito ay yung pagkakawala o naaapektuhan yung ating tiwala sa hukuman at sa judiciary at nakakapagpigil sa administrasyon o nakakasagabal sa administrasyon ng hustisya. So, ngayon, naglabas ng statement si Senator Tito Soto at sinabi niya na hintayin muna daw niya yung kopya ng reklamo bago siya magkomento. Gayunpaman, mayroon siyang sinabi at ang kanyang dagdag ay paano naman daw yung mga legal luminaries niya, yung mga nag-a-agree sa kanyang opinion. Ang statement niya, I will wait for the Supreme Court copy before I answer, if ever. But what about those who are aligned with my opinion, such as, naku, nagbanggit pa talaga ng pangalan, retired Supreme Court Justice Adolph Ascuna, Father Ranhilio Aquino, UP College of Law Associate Dean Paulo Yamese, Attorney Wilfredo Garrido, Law Dean Mel Santa Maria, Manolo Quezon III, and others who pointed out the factual errors of the decision and the possibility of judicial legislation. Okay. In this case, okay, I think na, ito, opinion ko na ha, si Senator Soto misplaced yung kanyang reaction. Well, number one, nandadamay siya. Nandamay pa no? Pagka meron kang reaksyon, sa'yo na lang yun. Huwag mo nang idamay yung ibang mga individual na nagsabi. Sa'yo yun sa bagay, hilig talaga niya si Tuta Soto, di ba? Pero nasa dugo naman pala niya, nasa dugo na pala nila yung ika nga nasisintensyahan for indirect contempt dyan sa Korte Suprema. Lolo niya pala, na ano rin pinarusahan ng Korte Suprema diyan sa isinampa din for indirect contempt laban sa kanya noong mga naunang panahon. Siya. Kasi siya yung kinakasuhan, hindi naman yung iba. Pero ang sinasabi niya, paano naman sila, they also express the same opinion. So what does he mean by that? Does he mean na, dapat sila din kasuhan? O wag niyo akong kakasuhan kasi hindi niyo naman sila kinasuhan. Either way, it doesn't look well. It doesn't look good for him. Pangalawa, ang sinasabi niya, parang ang lumalabas doon sa kanyang statement is that yung contemptuous behavior is expressing his opinion. Mali po yun. Walang problema with expressing somebody's opinion, his own opinion. Walang problema dyan. Mayroon tayong karapatan magsalita at magpahayag. Covered yan ng ating Bill of Rights at pinoprotektahan kahit ng Korte Suprema itself. At hindi nagpaparusa ang hukuman sa paggamit ng malayang pagsasalita kahit salungat ito sa kanilang opinyon. In fact, ini-encourage ang mga diskusyon tungkol sa mga desisyon ng Korte Suprema. Nagpapalaganap kasi ito ng impormasyon at awareness, hindi lang dun sa mismong desisyon, kundi sa kung ano ang ginagawa ng hukuman at ang role nito sa ating demokrasya. Gayunpaman, kapag ang mga salita ay sumusobra na at nagbibigay ng kahihiyan sa hukuman o sa mga mahistrado nito o nag-i-encourage na mawalan ng tiwala ang mga tao sa hukuman, sa mga mahistrado at sa hukuman mismo. Matagal na natin sinasabi, nakakaunti lang po talaga ang sandata, o hindi kakaunti, ang sandata ng Korte Suprema, isa sa kanilang inaasahan ay yung tiwala ng lahat na sila ang ginagampanan nilang role ang mag-decide ng mga cases at mga kontrobersiya na inihahain sa kanila. Okay. It relies primarily on trust. Ang executive may sandata. Kanila ang hukbong sandatahan, kanila ang mga pulis, kanila ang law enforcement. Ang legislature naman, kanila ang pera. Meron silang hawak sa budget. Ano ang hawak ng hukuman? To decide cases and controversies na inihahain sa kanila. Hindi nga maaari na ang hukuman ay magsalita kung hindi naka-embody
sa loob ng isang desisyon. Hindi maaaring maging proactive, kumbaga, ang hukuman at magsalita kung walang kaso na dinidecide. Ngayon, maaari naman magbigay ng mga speeches ang mga mahistrado katulad ng ginagawa halimbawa ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Sa ilang mga talumpati niya, inililiwanag niya yung desisyon or nagkukomento siya tungkol doon sa naging desisyon. So, maaari po yun. Pero, ang hindi ni-discourage ng saligang batas through the decisions of the Supreme Court ay huwag pahinain yung hukuman. Huwag silang ilagay sa alanganin. Huwag silang pahiyain. Nang sa gayon, hindi bababa ang tiwala ng mga tao. Ngayon, halimbawa, may mga nagrereklamo, bakit ang bagal-bagal nila, etc. These are factual errors. Ito po ay yung sa bunga yan ng hindi pagkakaintindi ng role ng hukuman. So, it's not necessarily, kumbaga, it is still covered, it is still protected speech, pero kapag tumawid na yan sa pagbibigay kahihiyan, pagdadala sa hukuman ng kahihiyan, kapag nagmumukhang ino-oppress or pinipilit ang hukuman na magdesisyon in a certain way, yan po ay contemptuous behavior. So, at nakakasagabal nga sa administrasyon ng hustisya. So, ang sinasabi ng mga petitioners dito ay lumabis si Senator Soto sa kanyang pagpapahayag ng saloobin niya, ng kanyang sama ng loob. So, bakit indirect contempt at bakit hindi direct contempt? Ang indirect contempt ay hindi mo kaharap ang hukuman o hindi ka party doon sa kaso. So si Senator Soto ay hindi nga party, nasa Senado sila, ang partido dito sa kasong ito ay ang House of Representatives. Indirectly, it is the Senate. However, kung i-consider na partido sa kaso ang Senado, kasi nga may order ang hukuman na, Senate, hindi nyo na pwede itong ituloy dahil nga ang proceedings sa House of Representatives ay void ab initio, ay void dahil lumabag sila, nilabag nila ang karapatan ni VP Inday sa kanyang due process. Okay. So, ano ang parusa sa contempt? Well, that will be up to the court. Pwede po yung kulong, pwedeng fines, at pwede ring admonition. Kapag may mga instances, halimbawa, yung kay Chel Jokno, na hindi pala niya kilala ang sarili niyang mga kliyente at humarap siya sa hukuman doon sa kaso ng mga fisherfolk at West Philippine Sea. So, sabi na ang ginawa ng hukuman ay inadmonish lang si Attorney Chel Jokno sa kanyang ginawa. Merong ibang nagtatampo kasi kung ibang abogado yan at hindi kasing kilala ni Attorney Chel, baka mas matindi daw ang parusa. To be fair, si Attorney Chel Jokno naman bago pumasok sa politika ay respetado at kilalang abogado. Marami siyang contribute. In fairness itong si Chel Jokno, bago talaga, kilala siyang abogado, dilaw na abogado. Pero kahit paano pagka nagsasalita siya noong mga panahon na yun, pinapakinggan siya. Pero ngayon naging politiko na siya. Parang wala na ho siyang kaibahan dito kay Leila de Lima, gano'n, di ba? Yung pananaw ng ating mga kababayan dito sa mga individual na to, kahit napakataas ng pinag-aralan, talagang wala hong respeto ang sambayan ng Pilipino. Si dating, kayo ba naman, di ba, itong si Chel Jokno, lalabanan mo naman si Tatay Digong. Anong ginawa ni Tatay Digong sa kanya, di ba? Pinagtripan lang siya ni Tatay Digong. Yung dalawang ngipin niya sa harap, yun lang ang abanat ni Tatay Digong. Nawasa ko itong si Chel Jokno noong mga panahon na yun. Sa mga free legal aid. Senador yan eh. So,
Ayun po, it will be up to the court to determine the penalty. Pero hindi po kagad mapipenalize yan. Katulad nga ng sinabi ng hukuman sa kaso ng Duterte versus House of Representatives, kailangan may due process. So pakikinggan muna, kailangan mag-file ng sagot or posibleng mag-issue ang hukuman ng show cause. Senate President Tito Soto, show cause why you should not be cited in contempt for doing this. Okay. Or pwede rin sabihin ng court na, okay, nakita namin yung petition ninyo, Attorney Topacio, Attorney Respicio, etc. Senator Soto, you will have your day in court. Sagutin mo ito. Ano ang panig ninyo dito? Ano ang sinasabi mo at ano yung pakay mo dito? Can Tito Soto say na, nag-rely ako dun sa aking mga legal luminaries? Yes, he can say that, and the court can take into consideration the fact that he is not a lawyer and that he is a layman. Gayunpaman, pwede pa rin, it could also go the other way. Pwede rin sabihin na, sumobra ka kasi. Okay. So, these are, how do you call this? Very interesting times. Ika nga. Bakit interesting? Parang yun parang sumpa yun ng mga Chinese. May you live in interesting times, sabi nila. Well, interesting could also mean na iba-iba. Kumbaga, interesting kasi ang daming nangyayari sa'yo, good and bad. Okay, ito na naman yung mga tanong. Bakit hindi kinakasuhan? Okay. So sabi ni Kevin, why po hindi na fa-filean ng disbarment si Luis for obstruction of justice dun sa pagtago sa asawa niya? Well, ito yung tanong ko sa inyo, bakit hindi kayo nagfa-file? You know why? Because anybody can file. Lalong-lalo na, nakita mo yung statement ni Congresswoman Luis to. At para sa inyo, ang tingin nyo ay hindi dapat ganito ang abogado at lumalabag siya sa Code of Professional Responsibility ng mga abogado. You can actually file that case. Okay? Sabi ni Soft Tides, buti nga kay Soto, taking cheap shots at the court is fun until the rule of law answers, and it never answers gently. Nice. Well said, well said. Maraming salamat sa mga TikTokers natin na nagpapadala dito sa ating towards our gift goals. Uy, Valentine's Day bukas. Marami, tap naman dyan para lumabas yung mga attorney, tapos na po, attorney, tapos na. hearts. Okay. Tayo, Sabi ni Jess, what can you say about the revelation of Kong Egay Edice and the conversation between Yusek Adrian Bersamin and PPBM? We actually talked about that yesterday. The other day. Wala kaming live yesterday. And it was actually a topic if you want to have a look at our YouTube channel. Andun po yun the day before yesterday. So, it raises certain questions, but ang sinisabi nila is the source is Congressman Leandro Leviste, who has declined to affirm or deny. So, it raises issues of the possible violation of the Data Privacy Act, possible violation of the Anti-Wiretapping Act, and so on. However, given that these are under an possible impeachment trial, posibleng i-allow yun. So, the question na lang is why did this not persuade the other congressmen into reconsidering their vote to dismiss the impeachment of the president? Hi, Ms. Mara. Sabi ni Ma'am Zenaida, it's very controversial, the politics in our country, pero halatang ang pagtatakip on the real culprit in both houses, such as the House of Crocs and Senate, led by Tito Soto and Lacson. Ayong gabi, Tatay 888, sabi niya, did SP Soto's luminaries directly address the Supreme Court like he did, or they just have
personal opinions. I think that they were talking among themselves. Or I don't know if they posted, pero ganito yun. It's all right to have a contrary opinion. And considering people like former Supreme Court Justice Adolph Ascuna is included in that list of luminaries, I sincerely doubt that the manner in which former Justice Ascuna manifested his opinions presented his opinions were in the same manner as Senate President Tito Soto. Pwede bang ma-ethics complaint si SP Soto? Of course. Pwede naman po. But we cannot guarantee na magsasucceed yan, ha? Because sino ang boboto? Mga senador din. Sino ang mayorya? Kaya nga siya Senate President, eh. Gayun pa man, yes, it's worth a shot. Sabi ni Attorney Bill, that would be a first, I think, if the Supreme Court cites a sitting senator in contempt. Good evening. Oy, advanced happy Valentine's. Hi. Good evening kay Miss Anna. Let me see the comments dito sa TikTok. Sabi niyo, hey, thank you very much kay Ma'am Isabel, kay Miss Malu, kay Kapitan, kay Joe. Thank you for the gifts. Hi kay Miss Christine, kay I am Christine, magandang gabi po. Hi kay Tatay Strauss, magandang gabi. Thank you kay Dan. Sino pa ba? Hi kay George. Hi kay Miss Pam uli. Thank you very much. Dun sa hindi ko yung pangalan because they're in those Chinese characters. Thank you kay Gregory Ramos din pala. Okay, wala masyadong komento sa TikTok, ha? Good evening kay June. Sabi ni Kevin, ask ko lang din what is going to happen after Lacson sends out his report. Tapos na po ba ang investigation? Well, yeah. Once the report is, it will be reported out. Tapos, babasahin pa rin yan sa plenaryo. At dun sa plenaryo yung magkakaroon ng botohan uli kung tatanggapin ng plenaryo yon. Hi, Miss Margaret. Sabi niya, Assalamualaikum. Magandang gabi din po. Let's see. So, I don't know if how the court is going to rule on this. Wala tayong bolang kristal, but we know that it will be important to the understanding of what constitutes contemptuous behavior if they take it into, kumbaga, i-discuss nila yan to give it sana due course. Okay. So, okay, other people are bringing this up, so let's discuss it. Si Senator Vicente Soto Sr. in 1949 was found guilty of indirect contempt by the Supreme Court dahil yung mga remarks niya where he called the court incompetent and narrow-minded. After a decision involving the Soto law, he was fined 1,000 pesos and in 1949, malaki yun.
and faced potential disbarment. Okay? So, ayun, yes, sabi nga nila, history repeats itself. First as tragedy and second as farce.